kami mapanood sa Facebook. Not because we wanted to be famous, but because we wanted you to be informed. That's the purpose of it. It's not about showbiz. Nung unang takbo ni Mayor Isko bilang mayor ng Manila, talaga nakita natin yung pagbabago ng mga kalye, special Divisoria. Diba yung area na yan? Na talaga namang nung time na hindi pa siya umuupo, nung unang upo niya, grabe. Diba? Hindi mo na madaanan yung kalye sa Divisoria dahil sa puro tindahan na, puro mga nagtitinda na, yung umuukupa nung kalsada. So, nung pagkaupo niya, isa yon sa mga unang sinaayos niya. And sa ganyang ginagawang pagsasaayos, meron siyang segment na nila-live niya lahat ng mga ginagawa, accomplishment, and even yung mga nagdo-donate. Diba? So, yung mga nakasunod talaga sa nangyayari sa Manila nung panahon ng Isko Moreno, talagang nakita yon at nire-report niya talaga. Diba? So, kaya lang hindi niya tinapos yung termino niya at tumakbo nga siya sa pagka-presidente, hindi pinalad. So, nag-take over ay si Hani Lacuna. So, nung si Hani Lacuna na yung nakaupo, nawala yung ganong sistema nila. Diba? And marami nagsasabi na papogi points lang yung ginawa ni Mayor na yon. And even the former Mayor, sinasabi na hindi nila ginagawa yon. At yun yung nagkulang daw sa kanila. Okay? So, natapos ng termino at ngayon umupo na muli si Mayor Isko bilang bagong alkalde. And binalik niya uli yung ganong sistema na yung mga ayaw sa kanya, sinasabing papogi points lang yun. Para lang ma-expose, di ba, makita, ganyan-ganyan. Alam niya na yung mga paninira dahil nga raw sa ano lang yun, for media purposes. Okay. So, isi-share ko po sa inyong video, eto po, pinaliwanag mismo ni Isko Moreno yung kadahilanan kung bakit meron siyang FB page, meron silang YouTube, at maraming mga vloggers ang laging sumusunod sa kanya. No? Ako kasi, una kong napansin, nung ginawa niya yun, maganda yun di ba? Unang-una, parang sa time niya, nung unang takbo niya as mayor, doon talaga medyo nag-boom yung vlogging, especially sa Metro Manila dahil ginamit niya yung social media para iparating sa tao yung gusto niyang mangyari sa Maynila, mga accomplishment sa Maynila, at yung mga problemang dinadaranas ng mga Manileño. Di ba? And naging way din yun para yung mga tao is ma-reach siya. Di ba? Kasi through his social media, na ipararating ng tao kung ano yung mga hinahin nila sa buhay, sa lugar nila, di ba? Sa kulang na serbisyo sa lugar nila. Di ba? So maraming advantage yung nangyaring yun na tinitingnan ng iba bilang papogi points lang. No? Actually, para sa akin, benefit ang taong bayan doon. No? Dahil in case na mangako si Mayor Isko sa isa sa mga live niya, sa isa sa mga post ng pages nila or ng YouTube niya, at hindi niya magawa, yung ipinangako niya, pwede siyang balikan dahil may record. Di ba? So, para sa akin, it's a win situation, lalo na sa mga Manileños. Dahil magkakaroon kayo ng ebidensya, lalo na yung mga galit sa kanya. Nangako ka, ito yung gusto mo yan, bakit nasaan na? Di ba? Ito, may video kami. Ito, sinabi mo. Di ba? Pero, iba yung dating sa mga galit sa kanya. Di ba? So, yun po, ang gusto kong bigyan ng opinion ko, and at the same time, maiparinig din doon sa mga
medyo hindi nagugustuhan yung diskarte niyang to. Para sa akin, naging ano lang sila, 'di ba? Wise on how to use social media. Okay? So, bago po magsimula, welcome sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ang notification bell para maging ready sa aking mga upcoming content. Issue lang po tayo. Walang personalan. Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Okay? So, allow me to share yung portion na kung saan ah nag-report siya sa Rotary Club, no? Mga samahan ng businessman at kung ano na yung naging accomplishment niya for from the time na siya ay umupo at talaga namang trinabaho niya yung tambak ng basura kasi yun yung naging main issue, no? At ang laki ng utang nila, no? Nagdatingan nga raw yung Judith, no? Si Judith, binisita siya ni Judith at lahat ay ah, may ano siya, may pagkakautang ang Maynila sa Meralco, internet, tubig, name it, yung mga common commodities na pangangailangan ng tao, malaki ang utang nila. Okay? So, yun yung unang inaksyonan din, senior niya dito sa Rotary Club. At dito niya rin binanggit the reason why, no, meron sila nitong social media para iparating sa taong bayan. Declaring open governance policy. Kaya madalas nyo kami mapanood sa Facebook. Not because we wanted to be famous, but because we wanted you to be informed. No. Open governance ang gusto niya. At yun na nga, di ba tulad ng sinabi ko, para ma-involve yung taong bayan, no? Hindi lang siya, hindi lang yung iilan, lahat ng pwedeng mag-comment, magparating ng message, magparating ng hinaing nila, no? One way is social media. And yun nga, di ba? Yung policy niya na open governance, di ba? Transparency sa lahat ng ginagawa nila at sa lahat ng mga hinaing ng taong bayan. That's the purpose of it. It's not about showbiz. It's not about being an actor. Hindi na po namin kailangan magpasikat. Sikat na po kami. Kaya nga po kami binoto ng taong bayan. But the thing is, I think you deserve, at the very least, you deserve to know what is happening in our government. Yeah? Maring hindi perfecto, pero at least alam mo kung saan tutungo. Saan ang galing, saan tutungo. Anong naganap, anong nagaganap, at anong magaganap. Para naman sa ganon, katulad ninyo rito, may mga ibang negosyante na tumatanaw kung saan pupunta ang pamahalaan. Dahil ang negosyante ay siya namang sumasabay sa tatahakin ng pamahalaan. Most likely. No? Kaya nga kayo nag-aantabay, lalo na yung mga investor, nag-aantabay kayo ng CPI, nag-aantabay kayo ng GDP, nag-aantabay kayo ng mga numero, ng mga ekonomista because alam niyo kung paano niyo dadalhin ang inyong mga sarili-sariling hanabuhay. And that's the basic, the micro part of that is what we are doing in Manila. And in the same manner, we utilize this open governance to empower our people, for them to talk, for them to say their piece respectfully. Because I don't get bothered with noise. When you have complaints, when you have requests, and needs to be attended by the government, and that is the most immediate way of reaching to your leaders. And there is science on it. And that is what we call the open governance policy. Mas ma-access nyo kami. Mas makakausap nyo kami. Nagpunta nga yung ating mga opisyalis. Nakita nila, naka-t-shirt na lang ako. Wala nang cheche-boreche. We finish what we can finish today. Tomorrow is another day. That's how it is right now in the city. Because we really wanted to go fast.
Kasi napaatras kami. Nung araw ay umaabante na kami. But now, anyway, that's water under the bridge. We move on. Kaya, So yun, di ba? Coming from Mayor Isko Moreno, no? Open governance. And yun yung pinaka main point doon. Magkaroon ng interactions ang publiko, no, sa gobyerno ng Maynila. Na sana nga no, ma-adapt din ng ibang mga opisyalis natin. Kasi it serve as a transparency at mas malalo mong mapapalapit ang gobyerno sa tao. Di ba? Kasi nasaan ba ngayon nakatutok lahat ng tao? Lahat ng tao may telepono, lahat ng tao may Facebook, may YouTube, may X or Instagram, any SOCMED, no? Name it. Meron ang taong bayan yan. Dahil may mga telepono ang karamihan, mga smartphone. So mas madali nilang maipararating ngayon kung ano man yung gusto nilang mangyari sa lugar nila at ano yung mga gusto nilang iparating sa gobyerno. So doon sa mga kumu-question, no, sa discarding ito ni Yorme, doon nyo po tignan. Kasi totoo naman kaya nga sila, sikat na sila. Kasi kung hindi sila sikat, hindi sila iboboto. Di ba? Hindi natin sila makikita dyan. Bukod doon, di ba, nakikitaan sila ng tao, ng Manileño, na may pagbabago kapag si Isko ang humawak ng Manila. Di ba? Ito pa lang, ilang araw pa lang, no? Tao na nga nagre-request sa kanya para matulog siya. Dahil nakikita naman natin, di ba? Yung diskarte niya, last time na siyang mayor, ibinabalik niya uli ngayon na gabi na kung saan-saan pa siya nakakarating. Hindi siya nagtatrabaho ng 8 oras lang. More than 12 hours ang nakikita nating kilos ng Mayor Isko. Siguro, maybe marami talagang aayusin, di ba? At kaya ganun yung pagsusumikap niya. So dito mo makikita, no, na yung puso ni Isko para tumulong at pabutihin ang Metro Manila ay nakikita at hindi lang siya nagsasalita. Ginagawa niya. Di po ba? Kasi ano pa ba yung hahanapin mo sa tao? Di ba? Kung ito man ay ningas kugon, meron pa rin. Meron pa rin kayong mababalikan dahil may mga ebidensya ng kanyang mga sinasabi. Na hindi lang siya na, oh Mayor, pang-umpisa ka lang pala hindi mo naman pala kayang tapusin. Oh, di ba? Ito yung mga sinabi mo, nasa na ngayon. Di mo ba? So, maganda yung diskarte niya. Na sana nga tularan, na magkaroon lahat, no? Mayors, governors, lahat ng nakaupong politician matutong gumamit ng social media, no? Para maiwasan din yung fake news. Kung kayo mismo na mga nagugobyerno ay mayroong social media na magpaparating ng totoong ginagawa ninyo, mababawasan yung fake news kasi pwede nilang ipangsampal yan doon sa pwedeng gumawa ng fake news. Dahil meron kayong pinangahawakang katibayang video, post, no, na patunay, lalo na kung video yan at nakikita nyo si Isko yung nagsasalita, no, then siguro naman marunong tayong may identify ng AI lang, di ba? So, magandang bagay ito na sana tularan ng iba pa ang nakaupo ngayon. No? Mapa mayor, no? Barangay chairman, or di ba? Sana magkaroon ng social media account na talagang magpapakita ng mga trabahong ginawa nila at kung ano man yung pinangako nila, di ba? Para mas maging transparent at mas mapalapit ang gobyerno sa taong bayan. Na malimit sinasabi ng ibang politiko, lalo na yung mga kumakandidato, pero pagdating ng sila ay nakaupo na, kanya-kanya na. Sorry na lang. No? Kasi tapos na yung eleksyon. Kaya yung pinangako ko, nangako na nga ako tutuparin ko. Diba?
So, yun lang po yung gusto kong i-share no sa video na to, and I hope maging malinaw ito doon sa mga taong naninira sa ganitong diskarte ni Mayor Isko Moreno. Para sa akin, mas maganda to. I-continue niya tong gawin at nakakapag-create pa siya ng trabaho sa ibang mga vloggers dahil doon nanunood yung ibang mga hindi makapunta ng Maynila or telepono lang talaga yung access nila. Okay? So, issue lang po tayo. Walang personalan. Ganito na lamang. Maraming salamat.